mga laptop na kuha nila. Kaya sabi ko, nisip ko, kuhanin ko yung desktop at saka may malaki kaming printer doon na super laki talaga na naku pang business talaga na printer. Sabi nga ng amo ko, kung ibenta mo yan, mabebenta mo yan ng mahal na halaga. Kaya lang, nagbanta yung asawa at saka kasi sabi ng amo ko sa akin, take what you can, para sa maging salary mo. Kasi sabi niya, matatagalan ako dito. Sabi niya ganyan. Ikaw na bahala dyan. Tapos nung nalaman ng asawa, sabi ng asawa, no, wala kayong kukuhanin dyan. Pag nalaman ko may kinuha kayo dyan, kakasuhan ko kayo. O syempre ako hindi, ang visa ko kaya business visa. Tapos may apply ako dito sa Croatia. O ayoko naman magka-problema ako no, na hindi ako makalabas. Dahil lang doon sa mga desktop na yan. O, di ako kumuha talaga. As in, wala akong kinuha kahit ano. Tapos nagsabi pa yung Qatari na wala kayong ilalabas dyan dahil lahat ng nandyan pag-aari ko. O, Qatari ang kalaban mo, patay tayo niyan. No? Pero sila, dahil hawak kanilang laptop, dala-dala nila sa bahay nila. Nakuha nila yun. Ako wala talaga. Kaloka yun. Tapos may mga tumatawag sa akin kasi nga ako ngayon nag-handle ng sabi na sa akin, tell me honestly what's wrong. Because yung mga nagpapashipment from Dubai na, sabi niya, tell me honestly kasi ang tagal namin nang inantay niyan, wala nag-blockage hanggang ngayon, bakit hindi sumasagot na yung amo mo? Asaan na yung mga shipment na yan, ganyan. Hindi ko na mapigilan guys, tumira na yung pagka-honest ko. Sabi ko na, on behalf of my company, sabi kong ganyan. May nangyari kasi na hindi talaga namin hawak, sabi kong ganyan. Inamin ko. Yung sabi ng customer sa akin, I'm very thankful na naging honest ka. Kasi nga, hindi naman din nila, mag-isip din sila eh. Wala na kasing sasagot. Sabi ko, hindi ko na masasagot tong mga inquiries nyo after because I'm resigning. Sabi ko, ang office ay magsasara. Dahil, in-explain ko, wala namang magpapasahod namin. Paano kami mag-ooperate? Sabi ko, ganyan. So, inano na yun, na nakakulong si amo. Siyempre, magpa-file sila ng mga kaso-kaso doon. O, yun ang inupuan niya. Nag-file sila ng mga case. Ewan ko na kung nangyari doon sa ano. Pero napasahod pa ako lang una, tapos napa-exit pa nila ako sa Oman. Ganyan, yun nga lang talaga, guys. Ito sa amo ko. Come back now. We have a good company now. You can come back now here in Qatar. Sabi ka, no, I'm already in Europe. I will not come back in Qatar. So, yun yung story talaga. Yun yung pangatlong dali ko sa Qatar. Pagdating ko dito, pang-apat. Sumali ako nung mga Irajin before na yung manonood ka lang ng videos. Kikita ka na ng $1. Oo, may task lang yun. 30 videos every day. Tapos may $30 kang papasok sa account mo. Nakasahod pa ako ng una. After few days, then nag-upgrade ako. Nag-invest ako ng €800. Wala na. As in, wala na. Yun yung pang-apat na scam ko, guys. Ang nadali naman sa akin, almost 50,000. Yung pang-5, hindi na ako magpapauto. Yung sa amo ko nga, yun ang pinakamalaki. Sabi ko nga sa inyo, guys, halos milyon din yung nawala sa akin. Pero, nagpasa Diyos ko na lang. Wala tayong magagawa dyan eh. May tao talagang manluloko at may taong nagpapaloko. May taong nang uuto, may taong nagpapauto. Nagkataon lang talaga guys nga ako yung nanloko. Sabi ko, ayan mo na, pera lang yan. Buhay pa rin naman ako. Surviving pa rin naman ako kahit ganoon kalaki ang nawala sa akin. I'm still alive. Oo. I'm still surviving. Thanks God. I found job. I'm still having my salary. Ganyan. Yun na lang, positive na lang ako despite of talaga, ang daming pinagdaanan. Super depressive, super stressful, pero at the end of the day, still kicking, still alive, still fighting. Ganun eh. Wala tayong magagawa. OFW tayo. Susuko pa tayo sa ganun sa pera lang. Unless na lang talaga, yung health na natin ang pinag-uusapan, tapos wala ka pang pera, talagang Pero ako guys, keep fighting. Positive lang. Pera lang yan. Hanggat kaya mo magtrabaho, kikitain mo yan. At yung mga taong gumagawa sa'yo na may karma yun. Do yung sa amo ko naman talaga sa Qatar, yung sa logistic namin, alam ko naman talaga, hindi niya kakayanin na